Magandang umaga po sa ating lahat. At paging sa mga sumusubaybay, magandang umaga rin po sa inyo sa patuloy niyong pagsusubaybay. Okay, so ngayon ay unang buwan na February. Okay, so Pebrero na tayo ngayon mga kapatid. Amen po? Okay. So bago tayo lumako sa ating pag-uusapan ngayon, ano yung pag-uusapan po natin ngayon is about guard your heart. So kailangan ay bantayan ang iyong puso. So kayo ba yung nagbabantay sa puso ninyo? Okay, bantayan po ninyo palagi ang inyong mga puso sapagkat yan po yung nararapat. Amen? Okay. So bago tayo tumuloy dyan ay mag-brainstorming muna tayo. So last our topic, January, yung sinasabi natin the old and the new life. So mayroon tayong 4 weeks na pinag-aralan about doon the new life with Christ and the person's change. And the other one is about doon sa tools or kasangkapan natin, and the fourth is about the characters, yung mga tauhan sa Biblia. Amen po? So first week, ang pinag-aralan natin ay may tatlong bagay tayong pinag-aralan. Okay? So, yung pinag-aralan natin is about new life with Christ. There are 3 things na ating pinag-usapan. Number 1 is about ano yung una natin? Wala na tayo. February pa lang ngayon. Yung first week ay pinag-usapan po natin yung new life with Christ ay ikaw ay ginawang kalarawan ng Diyos. Ikaw ay ginawang kalarawan, and then yung pangalawa ay ikaw ay kalarawan sa katwiran in His righteousness. And the third is about wala na tayo. About holiness or kabanalan. Tama? And the second way is about a person change. Yung tao o yung taong binago ng ating Panginoon. Ulitin natin yung pagkabago sa atin ng Panginoon is parang maging kamukha natin siya. Okay? Image of God. And then about doon sa katwiran, maging kawalis natin siya sa katwiran in His righteousness. And then there is about holiness or kabanalan sapagkat siya ay banal. Kaya tayo binago. And the second way is about a person change. Yung taong binago ng Diyos. First, binago siya sa kanyang identity, sa kanyang pagkakakilanlan. And the second is about a new purpose. So meron siyang bagong layunin. And the third is about a new creation. O bago siyang likha. Iba na po ang kanyang pagkalikha. Tama? Yung dating Sator, ngayon ay naging Saturnino. O, di ba? So, yun po yan yung mga dating in our old life and the new life. And the third way, it's all about, ano na po? Tools or kasangkapan. Bilang kasangkapan ng ating Panginoon, ikaw ay naging kasapan gumawa na mabuti. And the second, ikaw ay maglingkod sa Panginoon. And the third is magpasakop sa Panginoon. And ang pang-apat ay pag-andong or pag-alay ng ating buhay sa ating Panginoon. Tama? So last week, dapat sa ulo natin yon kasi napakasariwa pa. 7 days. Tama? 7 days ano? Okay. Last week, yung pinag-aralan natin sa about the characters of the Bible. But sa mga pagbabago, the old and the new life. Okay. So, ilang tauhan? 5. 5 tauhan. Number 1, ang una ay si Saul na naging Apostol Paul. So, dati po siya ay ginagawa niya is to persecute all the Christians. And then, after po nun, siya naman ngayon ay nagpapahayag na ng salita ng Diyos. And the second is the life of Jonah. Na si Jonah ay nag-disobey, and then sunod ay siya ay bumalik, sumunod ulit sa Panginoon. Dahil ang panawagan ng Panginoon is to preach the gospel or preach the words of God doon sa
Ninibe. Kaya lang siya ay lumabag. Yung old life po ni Jonah ay yung kanyang disobedience. Din yung kanyang bago ay nagbalik siya at sumunod sa Panginoon. And the third, si Zaccheo. Si Zaccheo ay isang tax collector na marami siya nadaya, di ba? Dahil sinabi nga ng mga tao ron na bakit pumasok ito si Jesus sa baksalanan? So, sa taong magnanakaw. But, after po ng mga kapatid, sinabi ni Jesus na ito ay lahing din ni Abraham at pumasok dito yung ang kaligtasan. At maging si Zaccheo, siya na rin yung nag-offer na kung ano man, kung may nadaya man siya, may nagawa man siya hindi maganda, ibabalik niya. Yan yung taong binago. Okay? And the fourth is about prodigal son. So, kinuha niya yung mana, lahat ng mana kinuha niya, then wasteful po siya, pinanggagastos niya lahat ng bagay, masakit man sa magulang, pero binigay ng magulang yung bata. Pinabayaan yung bata. Okay, game. Sige, ginawa niya yung lahat, kung ano yung kanyang gawin, lahat ay ginawa niya. Then after that, na-realize niya na mayroon siyang pagkakamali sa ginawa niya. So, hindi naging maganda yung paghawak niya, yung kanyang pananalapi, yung mana niya, and then nakapag-decision siya na babalik na lang doon sa kanya ama, sa kanyang tatay. Yun yung kanya namang turning point para mabago po yung kanyang buhay. Okay? And panglima is doon sa isang magnanakaw. Sa isang magnanakaw na doon na nasintisyahan po siya, dapat lang sapagkat siya isang magnanakaw. Pero sabi niya, ang tao ito wala siyang kasalanan, bakit siya nasintisya ng kriminal? At doon din nagsabi siya na kung maaari huwag siya kaliligtaan ni Jesus. Hindi sabi niya, ngayon mismo isasama kita sa paraiso. Sabi niya. Din yung turning point din niya, even though na andun po sila sa cross, ang Panginoon po ay wala pong pinipili. Ang hinahanap niya lang kasi yung taos-pusong pagsisisi ng tao. Tama po ba? Sa pinakahuli po ng oras, ng ilang minuto na lang po, matatapos na po, mamamatay na po yung ating Panginoon. But, you know mga kapatid, kahit di makasalanan na doon sa kanya, doon nakapako, ay nakapagligtas pa rin ang Panginoon. Ang hinahanap na lang naman ng Panginoon sa atin is yung pagsisisi. And now, this month, about dito February, is guard your heart. Guard our heart. So, tayo ngayon ay binago. So, ano kailangan natin? Is to guard our heart. Guard your heart. Bantayan ang iyong puso. Dahil tayo ay binago na, napag-aralan po natin ng karapuan, and now today is be watchful, be careful. Okay? So, parang naalala yung be careful na may teleserye. Ano? Be careful. Ano po? Be careful. O, kanta yun eh, di po ba? O, kanta yan eh, okay? So, dito, once again, ang pag-usapan natin ngayon is guard your heart. Okay? So, ano yung mga bagay na dapat natin gawin to guard our heart? Ating pag-aralan ngayon, bigyan natin ng titulo, connect your heart to God. So, kailangan natin i-connecta yung ating puso sa Diyos. Sapagkat ang puso, kung ano yung nararamdaman nito, ay nararamdaman na ng buong katawan. Tama po? So, sabi dyan, connect your heart to God. So, kailangan natin is i-connecta natin yung ating puso sa Diyos. Napakahalaga po na mayroong connection yung puso natin sa Panginoon. Napaka-importanting bagay. Tama po? And then, kailangan natin i-connecta to get closer to God. So, para mas mapalapit tayo sa Diyos. Pinag-usapan natin ito is to guard your heart and then to connect your heart to God para tayo ay maging mapalapit sa ating Panginoon. Amen? So, bago tayo tumuloy dyan sa ating pag-aralan, ay inanyayahan ang bawat isa to open your Bible, the book of Psalms, 37 verse 1 to 7 or 3 hanggang 6. So, puntahan po natin. Psalms or Awit, chapter 37, verse 3 hanggang 6. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po'y magbabasa ng salita ng Diyos sa Awit, pagka 37, talatang 3 hanggang 6. So, kung lahat ay mayroong Biblia,
Yung wala ay sa katabi, paki-share yung Bible sa ating pagbabasa. Okay, meron na po lahat? Okay, kung wala pa, yung iba, paki-share at pakitabi na lang sa bawat isa. Please read all together. Verse 3, umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala ka, tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw na tanghaling tapat. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan, kami po'y naririto. Tulungan niyo kami, Panginoon God, na mabantayan po namin yung aming mga puso, Panginoon. Lalo na ngayon sa panahon, sa aming kasalukuyan, sa mga inligay na mga okasyon ng mundong ito, Panginoon. Tulungan niyo, Diyos kami. Of course, Lord, kailangan namin na maikonekta sa iyo, Panginoon God, yung puso namin, so that in every decision na aming gagawin, Panginoon, ay maging tama at maging maayos, Panginoon. At huwag kaming masadla sa kapahamakan o sa kasalanan. Panginoon, tulungan niyo kami, Panginoon God. Lord, sa bawat hakbang namin, Panginoon, every time, Panginoon God, na kami mag-isip, tulungan niyo kami, Panginoon God. Lord God, even our lips, O Lord. Lord God, I pray in every aspect of our life, Lord God, nanaway kayo ang patuloy na maging patnubay namin. Umaasa kami, O Diyos, na kayo ay dakilang Diyos na makapangyarihan, Panginoon. At narito kami, inilalaga po namin ang buhay namin para sa inyo. Sa iyo ang lahat, sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na Amen. Okay? Tayo lahat ay makakaupo na. Yung binasa natin ay ito ay Salmo ni David. Okay, Salmo ni David po ito. So, in the chapter or verses, the book of Psalm 37, na clearly na binanggit po dito about the righteous and the wicked. Okay? So, ano ang dapat ginagawa ng righteous? Ano yung dapat ginagawa niya na hindi niya dapat ginagaya kung ano ang ginagawa ng isang wicked. Wicked people. The worldly. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid dito na pinakikita dito ni David na sa kalagayan ng bawat isa, yung mana ng matuwid at ang kapahamakan ng masama. Tama po ba? Okay, so dito, makikita po natin, sabi ko sa inyo kanina, is please guard your heart, and then once again, is connect. Okay, connect your heart to God. So, dapat na i-connecta po natin ito na puso natin sa Panginoon. Di ba? Dahil sabi doon, the desire of your heart, sabi diyan, kung ano man yung ginagawa natin, ay dapat ito ay nagkakaroon ng konekta sa ating Ama. Amen, no? Dahil in verse 1 sa ating nabasa dyan, do not prick sa your heart. Huwag kang mabalisa, sabi dyan. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Okay? O huwag mong kaingitan, di ko nila gawa. May mga bagay dito sa sanlibutan na kung hindi po natin iingatin yung puso natin, madali po tayo mahulog sa bita. Tama po ba? Sabi dyan, ang mana ng matuwid at ang kapahamakan ng masasama. So, in verse 2, makikita natin dito na katulad ng damo sila ay malalanta, tulad ng halaman, magutuyo sila. Lagi niyong pakatandaan mga kapatid na huwag niyong sabihin na hindi nagkikita ng Diyos yung ginagawa ng masama. Nagkikita po yun ng Panginoon. Yung ginagawa ng matuwid at ginagawa ng masama ay nakikita po yun ng Diyos. Kaya lang, sabi dito mga kapatid sa aking binanggit na mana ng matuwid at ang kapahamakan ng masasama. May mga bagay na marahil nagtatagumpay yung ibang tao, may sa matuwid at nagtatagumpay naman sa masama. Kaya kung gusto natin na maging matagumpay yung buhay natin, huwag tayong pipili ng masama. Ito yung advice sa atin ng talata nito ngayon
Sapagkat sa kapaligiran nakikita natin, hindi po maaari na ikaw ay magkaroon ng pagkaingit o mabalisa ka sa lahat ng mga nakikita if you compare doon sa sarili mo ngayon. Di ba? Pero lagi natin iisipin na ang kayamanan o yung tagumpay ay hindi lang ho rito. Kundi maging doon sa panahon na dumating man yung araw, yung tagumpay talaga natin ay nasa Diyos. Tama po? Kaya dito mga kapatid, sabi niya, inihayag sa mga talatang ito na ang puso ng matuwid ay dapat na patuloy na gumagawa ng mabuti. Tama po? Huwag po tayo gagaya sa mga tao na ang puso, na ang layunin ng kanilang puso ay gumawa ng masama. Hindi ho yun yung ating mission. Our mission ay kinakailangan gumawa tayo ng mabuti. Okay? And then sabi niya, huwag kang maiingit sa ginagawa ng masama, kundi maghintay ka sa kalooban ng Diyos. Tama po ba? Dito sa mundong ibabaw na ito, ako naniniwala, nakaranas tayong lahat ng inggit. Tama ba? Yung inggit ay hindi kanya matutulungan sa lalo na sa masamang pamamaraan, hindi talaga yan makakatulong sa iyo. Tama po? Kaya dito sa ating mga nabanggit nito, so, dapat tayo ay manatiling nakakonekta, patuloy pa rin tayo nakakonekta sa ating Diyos. Na kahit ano yung mga nangyayari, ay huwag po tayong magugulihimana. Ngayong buwan, ano yung pinagdiriwa o ipagdiriwa ngayong banda ito? Valentine's Day. Iwasan po ninyo yung gaya-gaya. Ingatan nyo, please guard your heart. Huwag nyo kaingitan yung ginagawa ng iba. Na alam nyo naman, lalo na sa mga bata, alam nyo dapat yung mali, alam nyo dapat yung tama. Kasi marami po dito, mga pang-akit na bagay, mga kumukislap na bagay, na nakikita ninyo, maraming kaibigan nyo, ganito, iniinggit kayo, huwag nyo kaingitan. Tama po? Sapagkat sa panahon ngayon ay dapat natin iniisip yung sarili natin. Ano man ngayon, kung ano man yung sitwasyon nyo ngayon, dalaga ka o ano man kayo, binata man kayo, bakit? Ang kasama nyo naman yung Panginoon. Huwag nyo pairalin yung pita ng laman. Sapagkat sa panahon ngayon, kinakailangan nyo yung mapagmatsyag, mapagbantay ng ating mga puso. Ang daming nadadaya ng puso. Kaya makita nyo ngayon, 13, 14 years old, mayroon, nabubuntis, nanganganak ng maaga sapagkat nadadaya because their emotion, hindi ginagamit yung utak. Di ba? Dapat gamitin yung dalawang bagay, yung utak at ang puso. Hindi ko sinasabi na puso lang yung gamitin ninyo at hindi ko sinasabi na isip lang yung gamitin ninyo. Sapagkat isip, wala kang pakiramdam. Kung puso lang, wala ka naman isip. So, dalawa yung dapat mo gamitin yung isip at yung puso. Tama po ba? Kaya, bilib ako nun sa mga magulang. Maingat nilang binabantayan yung kanilang mga anak. Bibihira na po ngayon, yung nagbabantay ng magulang doon sa mga anak. Minsan doon ba na distribita maakit kasi kami nagigising. Ang dami dito mga batang liliit pa. Nakita namin, may bata, may syota. Syota sila, kabit-kabit. Gusto nyo makita nyo, anak nyo, madaling araw, hati gabi, andyan ang dalakan. Sabi ko nga sa kanya, hindi na kontrolado ito ng mga magulang. Umalis kami nung Sabado, Friday, umalis kami natin namin si Nayume papunta doon sa school. Pagbalik namin yung mga bata, ang dami din sa labas. Sabi ko mo ito, bata pa. Sabi ko, wala ba itong may hanap buhay na ito? Nakilala na estimita doon sa taas. Sabi ko, bata, ang liliit pa ng mga bata, pero ang gagaling mag-shoota na. May na-shoota na. Di ba? Malungkot sa magulang na makita kayo ng gano'n. Sabi ko mga ka-estimita, ano na kayo dito? Ang mangyayari sa mga batang ito, 13, 14 ba? Mamaya, buntis na to. Ano na mangyayari dito? Di ba lalo na naghihirap yung Pilipino? Hindi na nakapag-aral ng maayos. Di ba? Lalo na sa panahon itong tingnan nyo naman kung paano po naghahanda yung mundo. Pati yung mga tindahan, daming bulang para pang-akit sa lahat. Pag wala kang syuta, talo ka. Paano nasabing talo ka kung wala kang syuta? Sila yung talo. Kasi mapapahamak sila sa gagawin nila kung ano man yung desisyon nila. Sasabihin pa kasi inaakit
pa, marami na yun. Wala ka pang boyfriend, wala ka pang... Bibablanan mo na. Kaya yung iba, naghihikahos. Parang trabaho. Naghihikahos, naghahanap, para lang pagdating ng 40, may mapakilala sa kanyang kaibigan, huwag niyo yung gawin. Diyan kadalasan nagkakamali yung bawat mga bata. O di ba? Ang dami pang aking panawang ngayon, ang liliit, ang bata, hindi na kaya kontrolin ng magulang. Sister Albert nga binata na si Brother Darrell, pero pag pinapagalitan ito, hindi makaimik Lalaki pa yun. Di ba? Maganda po yung mayroon kayong control sa mga bata. Tama, Brother Lode? Tama na mahalin natin sila. Pero paminsan-minsan, paluin nyo. Kasi hindi nyo pipili yung ganon. Tama po. Kaya ito gamitin at ito gamitin. Kaya kayo lahat kayo mga bata, mag-isa man nakikilig, mag-ingat kayo, huwag kayong papaya, huwag kayong susunod sa mga pinapayo sa inyo. Guard your heart. Di po ba? So pag nakakunikta sa ating Panginoon, yung ating puso, matutuwid yung ating ginagawa. Di ba? So, nung panahon, hindi ko kasi naabutan basta naabutan ko lang, harana. Pero sabi ng mga lola namin, ang mga suot ng mga nanay, mga dalaga nun, mahaba. Yung ano po dito, mga saya po yun. Kaya nababantayan nila yung kanilang sarili. Ngayon hindi mabantayan kasi yung saya, pinunit hanggang dito. Yung mga klase, baliktad na yung isip ng tao, ano? Dati saya may haba-haba, hindi ba kita? Ang ginawa, mahaba nga rin, kaya lang, talagang dito. Ginunting ng kahaba-haba. Di ba? So, once again, sa lahat ng naririto nanay man o magulang, please, na dapat nakakonekta tayo lagi yung puso natin sa Diyos. Kasi kapag hindi po siya makakonekta, may posibilidad na makagawa ka ng masama. At alam natin kung ano yung bunga ng masama na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kapag ikaw ay mapagdulot ng masama doon sa puso mo, mapapahama ka. Di ba? The doom of the wicked. Mapaparusahan po yung masama. O kaya kayo, kahit sa paligid ninyo, sa inyong bahay, kung may mga pagkakataon kayo, maging doon sa kapitbahay ninyo, kung hindi nasasabihan, pwede kayo magsalita. Kasi maraming napapahama sa mali, sa hindi mga mali, mga sinasabi. Kaya isang magandang bagay ito, na pag-usapan natin na bantayan yung puso natin lahat. Tama po ba? So, huwag niyong gawing komersyalismo yung bawat mga bata ngayon. O, diba? Yung lahat ng mga ginagawa, aakitin pa ng iba, may message pa kayo niyan. Ano, may shoot ka naman, wala pa meron dito, may bakante dito. O, diba? May boyfriend ka na, o meron dito, may walang boyfriend, gusto niyo kayo magtagpo? O, diba? So, kasi mag-February 14 na, o, respiras na ng February, wala pa. O, dito, mayroong bakante dito, naglalakad, o. Guard your heart. Okay? Bantayan natin yung ating mga sarili. Okay? Kaya sabi dito mga kapatid sa binabanggit po natin, ano man yung ginagawa nila, huwag niyong kaibitan. Antayin po natin yung biyaya ng Diyos para sa atin. Antayin natin yung right timing ng Panginoon. Yung God's timing. Antayin natin yung sapagkat yung ibibigay sa atin ng Panginoon. Tama po ba? Huwag tayong mapapahama. Okay? So, dito sa atin sa verse 7, sa versikulo, sa harap ng Diyos ay pumunatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. O, sa mga kabataan ngayon, sino dito yung may edad 15 pataas? Naghahanap pa kayo ng syuta? Bigyan ko kayo mamaya. Huwag kayo maghanap. Maghanap kayo kung paano kayo maghanap ng mga books. Mag-aral kayo, pag-igihin ninyo, para matulungan ninyong magulang nyo. Parang napasamaan ay mga bata kayo na. Parang mali yung napasukan mo si ba? Di ba? So, dapat yun yung ginagawa. Alalayan. Inaalalayan kayo ng mga magulang. Mabuti pa kayo na pag-aaral. Alam niyo, darating ang araw, pag mawala yung magulang ninyo, hanapin ninyo yun. Doon yun lang malalaman kung gaano sila ka-importante sa inyo.
Dahil mas maganda yung may magulang na nagsasabi sa inyo kaysa wala. Ako lumaki po ako, wala pong magulang nagsasabi sa akin. Papalan kayo mga anak. Na lumaki kayo sa piling ng magulang ninyo na pagsasabihan kayo kung kayo ay may problema na pagsasabi kayo sa magulang ninyo. Isa aming mga panahon, wala kasi broken family po kami, wala kami mapagsasabihan ng hinanakit namin. Okay? Walang nagtutuwid kung ano yung gusto namin, gagawin namin. Kasi wala naman nagkukontrol sa amin eh. Oh, di ba? Ito ako sinasabi, alam din ito ng mga broken family. Kasi once na ikaw is broken family, nagsusulong ko lang sa buhay mo. Di ba? Yun yung buhay ko noon. Kaya, pasasabi ko, mapalad yung mayroong mga magulang. Di ba? Sapagkat mayroong tumitingin, binabantayan kayo ng iyong magulang, maganda yun. Eh, paano yung wala, di ba? Yung iba nga wala magulang, naghahanap ng magulang. Pero walang magawa, di ba? So, ito yung isang magandang bagay sa panahon natin. Kaya kung kayo man ngayon ay pinagsasabihan ng magulang ninyo, lalo niyong pakinggan. Bahagi sila para bantayan kayo. Bahagi sila para bantayan ang puso ninyo. Tama po ba? Pero may mga bata sa dyan, matigas, ang ulo, na kailangan talaga niyang harapan mo din ng matigas din na pamalo kasi kailangan mo talaga sila ituwid. So walang magulang na gustong ipahamak ang kanyang mga anak. Gusto ng mga magulang na maging mabuti, maging maayos, lumaki na maayos, at maging maganda makapagtapos ng lahat. Okay? So once again, lahat kayo mga kabataan, hayaan yung lumipas siyang February 14. May syuta kayo o wala, hayaan niyo siya. Ang importante dyan, kayo ay naglilingkod sa Panginoon. Tama po ba? Bakit matyagan na lang kayo sa paglilingkod na huwag mong kainitan ang gumiginhawa sa libong pamaraan umudadpad sila. So marami po sa paligid natin ngayon na pili tayo maakit, lalo na sa panahon ngayon. Pumunta kami ng Divisoria, ang dami ng mga bulaklak. Ang dami ng mga ano yun, pulang-pula. Rosas. So, hayaan nyo na lang yun. Kung gusto nyo na magbigay, pwede naman kayo magbigay ng rosas sa kaibigan nyo. Ibigyan nyo. O diba? O, bigyan nyo sila. Pero huwag nyo na kayo, huwag na kayo doon pupunta sa isang dako na magkaroon kayo ng koneksyon. Baka mapamalik yung koneksyon ninyo doon. Ang pinakamaganda is connect your heart to God para maging maayos siya. Ano ba yung desire? Ano ba yung ninanais ng puso mo ba yung ayos siya? Okay, so tatlong bagay yung pag-usapan natin. How to connect our heart to God. Paano tayo, based dito sa ating nabasa, paano po natin i-connecta yung ating puso sa Diyos. Diba? Based dito sa tinuro sa atin ngayon, dito sa aklat ni David o sa Psalm, sabi niya, connect your heart to God by trusting Him. Magtiwala ka sa Diyos. Tama po ba? So magtiwala ka. Ngayon, sa isang Kristiyano, balikan ko muna yung mga kabataan. Pag nasa tamang edad na kayo, yung tamang paghahanap ng isang magiging kapartner sa buhay ninyo, yung unang step ninyo, ay kailangan niyo is to pray. Diba? Dapat ngayon hindi, shortcutan lang tayo ngayon. Overthinking. Diba? So, sa mga kabataan, sa Kristiyano, dapat alam niyo yun. Hindi yung natipuhan mo lang yung isang lalaki na gwapuhan ka dahil gwapo siya, yan na yung siguro bigay sa akin ng Panginoon. Hindi yung gano'n. Kundi ipanalangin ninyo. Okay? But based dito sa ating pinag-aralan ngayon, kailangan mo talaga magtiwala sa Panginoon. Connect your heart, sabi dyan, connect your heart to God by trusting Him. So, i-connecta ang iyong puso sa Diyos sa pamagitan ng pagtitiwala sa Kanya. Tama po ba? So, sa mga magulang at kabataan ngayon, ang kailangan lang natin ngayon ay magtiwala tayo sa ating Panginoon. Magtiwala kayo na mayroon magagawa ang Diyos para sa atin. Yung binasa natin, huwag niyong kaikita yung mga gumiginhawa, huwag niyong kaikita kung ano yung mga ginagawa nila, ang ating tingnan kung ano ba yung pwede kong gawin para sa Panginoon. Tama po ba? Kasi minsan, ang nangyayari sa sobrang tiwala natin sa iba o dito sa mundong ito, nawawala yung tiwala natin sa Diyos.
Ang mga tao ay nawawala na ng pagtsatsaga. Nahirapan na po sila na magtsaga. Kaya na kaya yung darating, di ba? So, ang pinakabagala, pinakadabis mga kapatid para maikunik natin yung sarili natin, yung puso natin sa Diyos ay magtiwala ka sa Kanya. Tama po? Kapag ikaw ay nagtiwala, magiging maayos yung ating connection para sa Kanya. Pero kung hindi ka nagtiwala, wala kang pananampalataya sa Kanya, paano mo ngayon ma-i-ayos ang connection mo para sa Diyos? Tama niyo po ba? Sabi niya, he who trusts in God does not get tired of doing good. So, ang nagtitiwala sa Panginoon, hindi po siya nagsasawa sa paggawa na mabuti. Hindi dapat siya napapagod dahil nagtitiwala ka sa Diyos. Tama po ba? So, dapat tuloy-tuloy lang yung paggawa natin ng mabuti. Huwag po natin gagayahin yung masama. Iba po yung kanilang puso. Iba yung kanilang ginagawa. Okay? Ang lagi nilang binabantayan yung bawat dumadaan kung ano yung magagawa nila noon. O, di ba? Gagawa ng masama. O. Tayo hindi. Magtiwala tayo at huwag tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti. Sapagkat ganun po yung natitiwala sa Panginoon. Tama po? So, napakahalaga yung pagtitiwala sa ating Diyos. O. Okay? Kaya sabi diyan, he who trusts in God does not get tired of doing good. Sa Galatia, sabi diyan, 6 verse 9. Pero before that, basahin mo muna itong verse 3. Trust in the Lord and do good, dwell in the land, and feed on His faithfulness. Kaya sabi po diyan sa verse 3, umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan ka sa ligtas na lupain. Ang sino magtitiwala sa Kanya, ikaw ay mananahan sa ligtas na lupain. Pero yung hindi nagtitiwala sa Kanya, wala po doon sa ligtas na lupain, kundi doon sa kapahamakan. Anong sinasabi po sa Galatians chapter 6 verse 9? Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest. Kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Do not give up of doing good. Di ba? So huwag na tayong mapapagod sa darating at darating ang araw. Anong sinabi po? Tayo'y mag-aani. Okay? Mag-aani tayo sa lahat ng ating ginagawa. Di po ba? So sabi ng Panginoon, lahat ng ating ginagawa ay hindi po yan masasayang. Trust Him. Di ba? Magtiwala ka sa Kanya. Kahit bata ka pa lang ngayon o magulang ka man ngayon, ay kailangan magtiwala sa ating Panginoon. Okay? So nabasa niyo po o basahin niyo po dito sa Tagalog. Okay, sabi dito sa Galatians chapter 6 verse 9, sabi niya, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, pagdating ng takdang panahon tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Hindi naman talagang nagsasawa ang pagtiwala sa Diyos. Tama po? Your work in the Lord is not in vain. Lahat ng ginagawa natin sa Panginoon na hindi masasayang. The book of 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Your work is not in vain. Your work sa ating Panginoon in Christ Jesus is not in vain. Okay? So anong sinasabi po diyan? Sa 1 Corinthians 15:58. Oh, mali ba yung sinabi ko? 15:58. Anong sinabi po? Sabi diyan, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Okay? Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon yamang alamin niyo di masasaya ang iyong pagpapagan. Tama po. Magtiwala tayo sa Panginoon. Hayaan lang po natin yan. Ano ba yung mga nasa paligid natin ngayon? But please guard your heart. Connect your heart to God. Tama? Ang dami ngayong mga pusong nadadaya. Di ba? Sasabihin sa iyo, mahal kita. Nagtitiwala ka na kaagad pag sinabihan kang mahal. Di ba? Sister Quincy? Ano? Sasabihin ka, di, mahal naman kita eh. O nang dahil doon sa pagmamahal, dahil kapag, ay, mahal niya ako. Nakikinig pati ata yung babae pag sinasabing mahal. Ano? Tama ba yun? Tama ba yun, Sister Quincy? Ikaw hindi naman nakikinig pag sinasabihan, mahal ka ng gano'n.
Hindi naman. Mag-iingat kayo ngayon, ha? Kasi ang dami ngayon nagsabing mahal na. Pero paglaon ng 2 buwan, iba naman ang kanyang minamahal. Tama, Brother Dale? Lahat ng mga kabataan, kung gusto niyo maingatan yung mga anak ninyo na huwag kayo agad maging lola sa alanganin, bantayan nyo. Lalo na yung mga lalaki. Ha? O, yung babae, bantayan nyo yan. Kung ayaw agad na maging lola, bantayan yung pangaralan. Okay? O, kasi pag hindi nyo yung nabantayan, Brother Michael, problema. O, di ba? Ano ba itong anak ko? Bakit ba naman ito? O, ang masaklap dyan, baka magkaapat kayong apo. O, andyan na sa inyo lahat. O, ang hirap mo. O, di ba? Kaya, again, mga magulang, mga nanay, mga bata, huwag kayo agad magtitiwala. Ha? Sabi ng Panginoon, connect your heart to God. Magtiwala ka sa Panginoon. Ang Panginoon yung magsasabi sa iyo, yung tao na yan, huwag kang magtiwala. At ang Panginoon yung magsasabi, pagtiwala ka dyan. O, di ba? So, kung ikaw ay lagi nakakunik sa Panginoon, mababantayan mo ang iyong puso. Pag hindi ka nakakunik sa Panginoon, mahirapan kang magbantay ng iyong puso. Di ba? Ang dami ngayon yung pusong mabilis mapaibig. Ang dami din ngayon mga pusong madaling magsawa. Di ba? May mga pusong ganun ngayon. Kaya kung gusto ninyong hindi maiwanan, magtiwala kayo sa Diyos sapagkat hindi kayo iiwanan ng Diyos. Tama din? O, tingnan nyo, hanggang ngayon, magtitiwala tayo sa Panginoon, pero hindi tayo iiwan. Tama po? Okay. So, pangalawa, connect your heart to God by serving the Lord with joy. Okay? Sabi dyan, i-connecta ang iyong puso sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa Panginoon ng may kagalakan. Tama po ba? So, ako naniniwala kapag hinahanap natin, sabi dyan, hanapin mo ang kaligayahan mo sa Diyos. Tama? Huwag niyong hanapin yung kaligayahan niyo sa February 14. Tama mo, Sister Carmelina? Oh. Huwag niyong hanapin sa February 14, Brother Manny, yung kaligayahan. Saan yung saan natin hanapin? O kaya, serving the Lord with joy. Di ba, basahin niyo po dyan sa verse 4. Anong sinabi po dyan? Oh, anong sinabi po sa verse 4 ng ating binasa kanina? Sa awit. Ayan, di ba? Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan means serving the Lord with joy. Tama? Huwag niyong hanapin yung kaligayahan niyo, Sister Jonah, sa February 14. Ano, Brother Manny? Brother Michael? Kaya sa kanina mo hanapin yung kaligayahan? Sa Diyos. Huwag sa February 14. Oh, kaya sabi dito sa ating binasa, sa 37 verse 4, Brother Ludel, anong sabi? Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyo makakamtan. O, di ba? Connect your God. Connect your heart to God. Okay? Serving Him with joy. Pag ikaw ay nakakunik ka sa Kanya, magiging masaya ka sa Panginoon. Alam niyo yung February 14, masaya ka lang pag February 14, kinaumagahan, anong nangyari na? Pag February 15, o nagsisisi ka na. O diba? Pabili-bili ka pa ng tulong. Patsoko-tsokolit ka pa, ha? O, ngayon, pagkadating ng 15, ano na nangyari, Sister Carmelina? Buti pa, hindi na ako nagbili nun. May syuta pala siya. Ang dami ngayon mga manluloko. At ang dami din kayo, naluluko. O diba? Kung ayaw mong isa noon, maglingkod ka sa Panginoon. Kung walang manluloko, walang magpapaloko. So ngayon, huwag tayong magpapaloko. Huwag kayong magpapauto, ika nga, sabi ng iba. Diba? Huwag kayong magpapauto. Kasi pag kayo ay mauto, uto-uto ka. Kung walang nauto, walang uuto. O, diba? Kaya dito mga kapatid sa ating binabanggit, serving the Lord with joy.
Di ba? Connect your heart. Hanapin mo na lang yung puso mo para sa Panginoon. And the desire your heart, sabi ng Panginoon, ibibigay niya. Ano ba yung ninanais ng puso mo? Ibibigay ng Diyos sa tandang panahon. Tama po? Sa tama. Kaya sabi ko sa inyo, minsan yung tao hindi nakakapag-aantay. Nagmamadali. Kaya marami po yung tao ngayon napapahama. Marami ngayong tumatakbo ng matulid. Kaya pag sila ay natitinig ay malalim. Dahil sa mabilis. Yan yung nangyayari. Sabi diyan sa ating pangalawa, na ikuninta yung puso sa Diyos sa pamagitan ng paglilingkod sa Panginoon ng may kagalakan. Sabihin, di ba? Pag naglilingkod ka sa Panginoon, siguro din po natin, mawawala ka, iiwas ka po doon sa mga taong gumagawa ng hindi maganda. Di ba? So, sa mga masama, hindi talaga ang kanyang sinabi doon sa ating matuwid at sa masama. Sa matuwid, mamamanahin ka. Sa masama, anong mayroon ka, kapahamakan. Okay? And then, serving God in any time or situation with enthusiasm in the heart. So, maglingkod tayo sa Panginoon na mayroong sigasig. Tama po ba? Ang paglilingkod sa Panginoon ay dapat masaya na ginagawa natin yung bawat trabaho natin like David. Okay? So, dito sa ating mga kabataan, sa inyong mga magulang na naririto ngayon, masaya ba kayo na mayroong kayong gagawin sa simbahan? Masaya ba kayo na may ginagawa? Pag mayroon kayong assignment or duty, dapat masaya niyo yung ginagawa na. Masaya tayo sa ginagawa natin. Masigasig. Di ba? Sapagkat pinapagawa yun sa atin ng Panginoon. Tingnan niyo yung ating bulletin board. Sa sobrang nating enthusiasm, kasigasig, bago na. Di ba? So, mamaya mga kabataan, mag-usap tayo about our scheduling dito sa ating simbahan. Kasi dito, kung tayo ay nagsiserve sa Panginoon with gladness, with joy, ibig sabihin, gumagawa tayo ng masaya. So, dapat be on time sa lahat ng ating ginagawa. Kasi ito, nag-iisip na ako na lang yung gagawa. Kasi, ako masaya ko gawin ang isang bagay bawat activity sa simbahan. Pero, bawat isa sa atin, sa bawat assignment na binibigay sa iyo, with your heart and gladness, ay dapat ginagawa dapat natin yun. Hindi lang yung inaabangan natin kung anong gawain ng mundo, doon tayo laging masaya. Pero how about sa pagsiserve natin sa Panginoon, di ba dapat masaya naman tayo ron? Tama po ba? Hindi tayo ay maging fans ng Diyos. Alam niyo po yung fans to sa ginagamit? Pag may concert, pag fans ka niya, halimbawa, sino yung magagaling kumanta ngayon dito sa atin na kilala? Sister Quincy. Ano sino ba yun? Yung mga babae at saka yung lalaki na grupo? Ha? Yes, yun. Fans ba kayo nila? Sino yung mga fans nila? Mga fans ba kayo? Sino yung fans nila? Tapos yung mga lalaki, ano pangalan nun? Yung mga SB. Sino yung mga fans dito ng SB19? Ako fans ako ng SB20. Para kapatid at kaibigan, hindi kayo fans ng Panginoon. You are the child of God. Yun yung pagkakaiba. Pag fans ka lang nila. Idol mo sila. Di po ba? So, lahat yan fans tayo. Kaya lang, mas luma na yung sa inyo kasi SB19 kayo, ako SB20. So, luma yung inyo. SB20 ako. Kami ni Brad Center eh. Hindi ko alam, SB21 ata siya. Parang mas latest siya. O, di ba? So, tanda nyo mga kapatid, hindi ho tayo fans. We are all believers. You and me, you are child of God. Hindi ka fans. Ibig sabihin, pag wino-work ka, mayroon kang connection. Mayroon kang relasyon para sa Panginoon. Pero yung fans ka, di ka naman nila kilala, di ba? Fans ka nga nila. Pero yun kilala ba kayo?
Sino yung kilala dito ng SB19? Tinawag ba ka dito sa mic? Oy! Ano yan? Si Brother Manny, pats ko yan. Hindi nila marirecognize your name. Hindi niyo marirecognize. Hindi kayo kilala. Sasabihin, ayan si Jaline, pats ko yan. Hindi kayo kilala. Pero again, ang Panginoon, once na nila nakakilala sa Kanya, kilala ka ng Panginoon. Tama po ba? Tama, Sister Carmelina? Saan ka? SB19? Wala. Wala. Sabi dyan, sino? Okay, so sabi dyan, delight yourself also in the Lord. Sabi dyan, delight, and He shall give you the desire of your heart. Serving Him with gladness. Diba? Kung ano yung pinagagawa dito sa ating simbahan, hindi yung mamaya na yan, next month na yan, sa kanila, hanggang din na natin nagagawa. Pero pagdating ng SB19, naku, pambihirang kaling-uling ko, mamaya pupunta lang, takot ka agad. Diba kasi pals ka niya eh. Kasi baka mamaya wala ka sa attendance. Dapat, kung ano yung nararamdaman natin, kung mayroon mo kayo iniidolo dito, higit na dapat natin iniidolo yung Diyos natin. Di ba? Ay, sulit ako, maaga ako ngayon, takbo ako ka. Huwag yung laging huwag yung late. Ay, MC ako ngayon. Ay, prayer na ako ngayon. Dapat takbo na kagad papunta sa simbahan sapagkat hindi ka lang, hindi mo lang pa, hindi ka fans ng Diyos. You are the child of God. You are the believers. Ikaw ay mananampalataya ng Panginoon. Hindi ka niya fans. Iba ka, kapatid. Di ba? Hindi babaliwalain niyo ng Panginoon. Sabi niya, magpakasaya ka. Iba doon yung translation po, ito King James. Ano doon sa, ninyo? Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. Sa akin, magpakasaya ka rin sa Panginoon at ibigay niya sa iyo ang mga hinahangad ng iyong puso. Ibibigay ng Panginoon, ano naman yung desires natin? Tama po ba? The desire of your heart, sabi niya dito. Sabi niya, delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desire of your heart. Simple lang. Serving Him with joy. Nakikita naman ng Panginoon kasi kung sino yung matapat na gumagawa sa Kanya. At kung ikaw ay gumagawa sa Kanya, kahit hindi mo sabihin yung nasa puso mo, alam na ng Diyos kung ano yung gusto mo. Tama po ba? Kahit hindi mo sabihin, no need to ask Him. Because the Lord knows your heart. Tama po ba? Basta ang sabi lang ng Panginoon, serve with joy. Ibibigay ko sa iyo ang nais ng puso mo. Tama po ba? Kung mayroon kayong gustong mangyari sa buhay, serve Him with gladness. Serve Him faithfully. So, kinakailangan mong paglingkuran ng Panginoon. Hanapin mo sa Diyos ang kaligayahan. Huwag mong hanapin ang kaligayahan mo sa February 14. Tama? Panguli, mga kapatid. Commit your heart to God and commit your way to the Lord. Connect your heart. Connect your heart to God and commit your way to the Lord. Okay? So, balikan ko muna yung pangalawa. Yung pangalawa ay meron tayong verse, Mark chapter 12 verse 30. Anong sinabi po sa Mark chapter 12 verse 30? Please po, pakibasa, wala tayong screen eh. Ano ang nasasabi po? Mark o Marcos chapter 12 verse 30, pakilakasan po yung basa, kahit sabay-sabay. Ano po yung nasasabi doon? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong panluluwa, ng buong pag-iisip, ng buong lakas. Yan. So, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos Ng buong puso, ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. at ang buong lakas. Ito yung sinasabi po dito. Ibigin mo siya. Tama po ba? So, ibigin mo ang ating Panginoon. Okay? Huwag yung maghanap ka ngayon ng iyong kaibigan. Minsan yung mga bata, madaya na rin ngayon eh.
Kaibigan ko po lang yan, Papa. Pumunta lang po yan dito, kaibigan ko lang yan. Kaibigan ba yan? Diba? Tapos, kaibigan ko lang yan, Papa. Pinagtimpla lang naman ako ng kape. Tapos, hindi pinagtimplahan yung tatay. Ikaw yung pinagtimplahan. Tapos, may dalang pa siyang bulaklak. Ay, kaibigan ko lang yung tatay. O, diba? Puro kaibigan. Pag dala ng chocolate, ay, kaibigan ko lang yung tatay. O, diba? Puro kaibigan yung mga alibay ngayon ng mga bata. Anak, saan ka galing? Sa activities. May ginawa po kami. Sino yung mga kasama mo? Ay, yung kaibigan ko. O, sino yung kasama lang sa activities? Sino lang pala yung may activities? Pagkatapos ng activities, tay, ano? Para masakit yung aking tiyan. Yan yung bunga na activities. Yan yung bunga ng activities. Diba? Kaya kayo, mga nanay, mga magulang, tandaan at isipin ninyo, manmanan ninyo, kanyang anak, kung kaibigan pa talaga si Sister Carmelina. Kaibigan pa ba talaga? Kaya iingat-ingat lang ha. Kaya delight yourself. Even po ba? Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desire of your heart. Amen? Okay. So, pangatlo, connect your heart to God and commit your way to the Lord. Okay? So, connect your heart to God and commit your way to the Lord. I-connecta ang iyong puso sa Diyos at talaga ang iyong ginagawa o paraan para sa ating Panginoon. Tama po ba? To guard your heart, sa pangatlo, is to connect, mga kapatid, our heart to God, to commit. So, kailangan mong italaga sa Diyos ang iyong sarili. Tingnan niyo, mga kapatid, pag nakatalaga yung sarili mo sa Panginoon, laging iniisip mo yung Panginoon, iniisip mo yung gawain, di ba? So, ang Panginoon yung laging binibigyan mo ng karangalan sa buhay mo. Siya ay nabibigyan ng karangalan. Okay? So, sa panahon ng pagsamba, sagi siya lang yung sumasagi sa isip mo. Ay, linggo ngayon, ipagpalibang ko itong aking gawain kasi mayroong gawain sa Panginoon. Ibig sabihin, nakatalaga talaga yung sarili mo para sa Kanya. Ayaw mong lumiban sapagkat nakatalaga ang sarili mo para sa Kanya. Yan yung sinasabi natin, connect. Okay? Connect your heart to God. Pag lang tayo nakakunik yung puso natin, talaga natin ito, once again, bababantayan po natin yung ating puso. Na nagbabantay din ang ating Panginoon. Tama po ba? Pero pag hindi ito nakatalaga, baliwala lang sa'yo sapagkat hindi mo alam yung priority mo. Pag sinabing nakatalaga, you know your priority. Pero pag hindi yan nakatalaga, magagawa mo ang lahat, mayroon akong gagawin ngayon, ito yung gagawin ko, hindi mo siya priority. Okay? Sabi dito, dedicate yourself to God, that He is the priority in your life. Ilaan ang iyong sarili sa Diyos na siya ang priority sa iyong buhay. Di ba? So ito ay hindi lang maging salita lang natin. Tama po ba? Sa paglilingkod natin, ano yung activities? Maliban sa activities natin ng simbahan, kung ikaw ay mayroong activities sa sarili, huwag mong sisirain yung priority mo sa Panginoon. Okay? Gawin mo, gumawa ka ng paraan para lamit mo ang Panginoon. Dahil priority mo siya eh. Di po ba? So, kung hindi gano'n, kung wala kang connection, hindi mo ba italaga yung sarili mo, mahirapan ka po noon. Tama? Hindi mo siya priority. Ang priority mo, yung sarili mo. Priority ko yung trabaho ko, priority ko yung syuta ko, priority ko yung aking kaibigan. Di ba? Priority ko yung aking yung lahat ng aking mga ginagawa. Priority ko yung trabaho. Di ba? Ibig sabihin, yung pagkakatalaga mo ay hindi siya nagiging maayos. You know your priorities in your life. Di ba? Kaya dito, napakahalaga na sinasabi ko po sa inyo, sabi niya is, dedicate yourself to God that He is the priority in your life. So, connect your heart to God and commit your way to the Lord.
pinapasakop mo. Binibigay mo sa Panginoon. Di po ba? So commit yourself. Ibigay mo, italaga mo yung sarili mo para sa Kanya. And then pag ito ibinigay po natin, yung puso natin, nababantayan. Pag hindi po natin ito maitalaga sa Kanya, malimit sabi ko sa inyo kanina, yung bawat paligid natin ngayon, iba-iba yung ginagawa. Marahil baka mamaya, ma-influensyahan ka. Mamaya, maingit ka at gayahin mo na rin siya. So dapat hindi mo gano'n. Okay? So para mabantayan natin, ay tatlong bagay yung ating pinag-usapan ngayon. Number 1, ano yung pinag-usapan una natin? Connect your heart to God by trusting Him. And then yung pangalawa is, anong binanggit po natin? Trusting. Liban po doon is serving the Lord with joy. And the third is commit your heart to God. Oh, connect your heart to God and commit your way to God, to the Lord. Tama po ba? So, yun yung tatlong bagay. So, sa verse po na ito, sa Roma, chapter 12, verse 1, ito yung kanyang sinasabi. O, basahin po natin. But sa verse 5, sa binasa natin sa 37, your way, commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Sa Roma 12, verse 1, kung nakuha po ninyo, hindi na ako mabukla, anong sinasabi po niya, sinasabi po sa 12:1? Therefore, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa habag ng Diyos sa atin, Amen. Oh, nakita niyo po mga kapatid kung paano tinatalaga yung sarili sa Diyos? Diba? Sabi niya, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, sa atin ako'y namamanig sa inyo na ialay ninyo ang iyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Tama po ba? Commit mga kapatid, your ways to the Lord. So lahat tayo, kung gusto mo na mabantayan yung iyong puso para sa Panginoon, ang pinakamaganda is connect your heart to God. So, okay? If you connect, once again, ikaw ay magkakaroon ng pagtitiwala sa Kanya. Magtiwala ka sa Panginoon. And the second, ikaw ay makapaglilingkod sa Kanya na masaya. At ang pangatlo ay iyong ibibigay ang paraan ng iyong pamumuhay para sa Kanya. Iaalay o itatalaga mo ang buhay mo para sa Diyos. Tama po ba? Okay. Sa ating pagtatapos mga kapatid, sabi dito, ang pagkakaroon ng kagalakan sa Panginoon ay nangangahulugan ng ating mga puso ay tunay na nakatagpo ng kapayapaan at katuparan sa Kanya. Tama po ba? So, lahat tayo ang sinasabi dito sa aking pinabasa, hindi niyo nababasa dyan, ano? So, sabi dito, ay sa Kanya, kung tayo ay tunay na nakatagpo ng kasiyahan at talagay kay Kristo, sinabi ng kasulatan na ibibigay niya sa atin ang pananabik ng ating mga puso. Ingatan natin ang ating iniisip, kilos at puso sa panahon natin ngayon. Maraming bagay na maaari tayong gawa ng mga maling desisyon dahil sa nakikita at ginagawa ng mga makamundong tao. Bilang mga mananampalataya, gamitin natin ang karunungan mula sa Diyos, mabuhay ng walang inggit, mabuhay ng matyaga, tamasahin ang buhay na nagmumula sa Diyos, laging tandaan na ang Diyos ay may pahintulot sa lahat ng bagay. Tama po? So tayo ngayon, be careful. Yung isipan natin, yung ginagawa natin, at higit na lalo yung puso natin. Pag magkamaroon ka ng balik ng desisyon, magkakaroon ka ngayon ng malaking problema. Once again, gamitin natin yung puso, at the same time, gamitin natin yung isip. Gamitin yung isip at gamitin yung puso. And once again, connect your heart to God. And then, mababantayan po natin yung kabuuan ng ating buhay. Tama? Sapagkat ang totoo,
hindi kaya natin bantayan yung sarili natin. Tama ho? Ang makapagbabantay talaga nito ay ang ating Panginoon. At hindi rin totoo na kilala mo na yung sarili mo. Ang totoong nakakakilala talaga sa iyo ay ang Panginoon. Dahil hindi mo kasi alam yung bukas. Ang Diyos, alam niya na ang bukas para sa iyo. Tama? Kaya i-connect mo o i-connecta mo ang buhay mo para sa Kanya. Shall we pray? Panginoon, maraming pong salamat sa iyong mga salita. Pagpalain niyo ang bawat isa, Panginoon. Lord God, tulungan niyo kami na kaming lahat ay mapagbantay. Bantayan po namin yung aming mga puso, lalo na sa buwang ito, Panginoon, na ito yung minsan yung kadahilanan na marami napapahama. Mga bata pa ay na-involve na, Panginoon God, sa hindi ka nais-nais na gawain. Lord, tulungan niyo, Panginoon God, ang lahat. Lord God, hindi lang kami dito, maging sa lahat ng mga sumusubaybay sa amin, na mabantayan ng lahat ng mga kabataan, lalo na yung kanilang mga puso. At the same time, Panginoon, lahat ng mga magulang, kami mismo ay makapagturo sa kanila, Panginoon. Tulungan niyo ang bawat isa. Naway, tulungan niyo lalo na yung mga bagong henerasyon na huwag mapapariwara ang buhay, Panginoon. I pray na itong mga bagong henerasyon na ito ay makinig pa rin sa kanilang mga magulang, sa mga advice, counsel, payo ng bawat isa ay matutong makinig, Panginoon. Pagpalain yung Diyos ang gawain na ito, at ikaw na po ang mamunahan sa bawat isa. Sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Maraming po salamat.